So ayan mga idol, nimbag na bigat yung aming kakabsat at nabigat kit Sabado dati napansin ni or Eric reklamo ni Master tayo ni Mrs. Kakabsat medyo dumanog ti angot nan daytoy ipot ti kwa tayo ti manok tayo. So napagpanunutan tayo ay antay gaya man nga pagpanunutan ta talaga required nga obrahan tayo kakabsat daytoy linisan tayo talaga daytoy bak dagiti manok tayo ito talaga dumanog iti agong kakabsat ito ni. Ayan, bita, naglinis tayo kakabsat. So, tayon kakabsat. Ayan, for today's video, yun yung ating gagawin mga idol. Yung bag na bigat yung aming kakabsat. Good morning mga idol. Mga ka-native, let's go! Ngayong araw ay may gagawin tayong napaka-importanteng gawain dito sa ating bakuran. Ang paglilinis ng mga ipot ng ating mga native na manok. Oo, tama ang narinig ninyo. Ipot ng manok. At alam ninyo kung bakit? Dahil nangangamoy na dito sa kulungan at medyo nagagalit na si Mrs. Sabi nga niya, mag-vlog ka man ng mag-vlog, pero linisin mo muna yung kulungan ng manok mo. Aray ko, pakak! Kaya yan mga idol, utos ni Commander, kailangan sundin. Baka hindi lang kulungan ang linisin ko, mamaya baka pati ako malinis sa labas ng bahay mga idol. Pero biro lang yon. Ang totoo, mahalagang gawain talaga ang paglilinis ng kulungan ng manok, lalo na kung marami na silang ipot na naiipon sa sahig. Hindi lang kasi ito tungkol sa amoy. Kapag napabayaan ng dumi ng manok, nagiging pamulgaran ito ng bakterya, parasites at langaw. Kapag dumami ang mga ito, maaring magkasakit ang ating mga manok. Maaring magkaroon sila ng diarrhea, infection o iba pang sakit na nakakapekto sa kanilang paglaki. Isa pa mga idol, kapag basa at makapal ng ipot sa kulungan, naglalabas ito ng mga amonya na may matapang na amoy. Ang amonya na ito ay maaari makasama sa paghinga ng mga manok. Kapag lagi nila itong nalalanghap, maaring bumaba ang kanilang resistensya at mas madali silang sakapitan ng sakit. Kaya sa isang pinakamahalagang maintenance sa pag-aalaga ng manok ay regular na paglilinis sa kulungan. Dapat tuyo ang sahig, maayos ang ventilasyon at hindi naiipon ang kanilang mga dumi. Tandaan mga idol, malinis na kulungan, malusog na manok. Ngayon habang naglilinis tayo, huwag nating itapon lang basta ang mga ipot ng manok. Dahil alam ba ninyo na napakahalaga nito sa lupa? Oo mga idol, ang dumi ng manok ay isa sa pinakamahalagang organic fertilizer na pwede nating gamitin sa ating mga tanim. Ang gagawin natin sa mga nakolekta nating ipot ay ilalagay natin ito sa isang compost box o lalagyan. Dito natin pagsasamahin mga ipot ng manok, mga tuyong dahon at kaunting lupa. Sa proseso ng composting, unti-unting mabubulok at magiging pataba para sa lupa. Karaniwan, inaabot ng mga 30 hanggang 45 na araw bago ito maging magandang compost fertilizer. Depende sa init ng panahon at kung gaano kadalas natin itong hahaluin. Kapag handa na ang compost, makikita ninyo na parang maitim na lupa na ito ay halos wala na ring amoy mga idol. Ibig sabihin mga idol, mula sa dumi ng manok ay nagiging napakahalagang pataba para sa ating mga halaman. Ito ang magandang halimbawa ng backyard management kung saan walang nasasayang sa ating bakuran. Alam nyo mga idol, napakalaking tulong talaga ng native na manok sa ating bakuran. Nagbibigay sila ng sariwang itlog, pwede pang pagdagdag kita, at napakasarap ng karne mga idol, lalong-lalo pag niluto natin ito ng tinola. Dahil natural din ang pagpapalaki natin sa kanila. Bukod pa doon, matitibay sa sakit ang native na manok at marunong silang maghanap ng pagkain sa paligid tulad ng insekto at damo. Kaya kahit maliit ang mga bakuran ninyo, napakagandang idea ang pag-aalaga ng native chicken. At alam nyo ba na malaki din ang kita dito mga idol? At sa mga gusto ring sumubok ng pag-native chicken, huwag na kayong dalawang isip o mag-atubiling magnegosyo ng ganito mga idol. O ito mga idol, kaunting payo lang, maging matyaga at mapagmasid sa kanilang kalagayan. Dahil sa tamang pag-aalaga, ang native na manok ay maaring magbigay ng sariwang itlog, karne at dagdag na kita sa inyong bakuran. Kaya mga idol, tatapusin ko muna ang paglilinis dito bago tuluyang magalit si Mrs. Maraming salamat sa panonood.
Hanggang sa susunod nating video mga idol. Bye-bye!